Mga kababayan, alamin na natin ang updates sa lagay ng panahon lalo na't may dalawang weather systems na binabantayan at posible itong magpaulan sa bansa. Ihahatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang hapon, Tracy, at sa lahat ako ng ating mga tagapakinig at mga kababayan. Makakaranas ng moderate to at times heavy rains ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil sa epekto ng habagat. So, asahan natin ng mga posibleng mga localized flooding doon kaya pinag-iingat natin ating mga kababayan. Samantala, magiging maulap ang papawring at posible ang mga pagulan anytime of the day sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at nandito ng bahagi pa ng Central Luzon dahil rin sa epekto po ng habagat or southwest monsoon. For the rest of the country, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. Update naman sa LPA na minomonitor natin, nasa labas pa rin po ito ng PAR, huling nakita sa layong 425 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility ngayong araw o bukas. So patuloy po tayo magkatabay sa updates ng Pag-asa. Dahil maaari po itong maging bagyo between Friday or Saturday. So tomorrow or on Saturday, pwede po itong ma-develop bilang isang bagyo sa loob ng ating area of responsibility at papangalanan natin si Bagyong Esther. So far sa ngayon, nakikita natin is dahil sa southwest monsoon, magpapaulan pa rin sa northern Luzon at sa western section ng central Luzon. Pero yun nga, dahil may itong LPA na ito, mataas po yung uncertainty natin. So ang ating advice, mag-antabay po sa magiging updates ng Pag-asa from time to time. Narito naman ang kalagayan at mga status ng ating dams. So yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. At yan ang update sa mga oras na ito. Muli sa pabagbagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.